Bagong lahat, tatlong debut ang mangyayari sa isang player na napili noong nakaraan June. Summer League, Preseason at mismong regular season. Kung suswertehin pa yung player, may debut agad siya sa playoffs. So 4 na career debut para sa isang player. Mukhang mga palaban naman yung mga rookie ngayon kahit Summer League pa lang. Kasi yung iba kasi namimili ng lalaruan lang talaga, mostly sa lottery pick. Si Cameron Boozer nagpakita agad para sa Memphis. Meron siyang 15 points, 4 rebounds kontra sa Thunder. Bright future para dito kay Boozer at sa Memphis. Papasok na rin kasi sa new era yung Memphis ngayon at kasama doon si Cameron. Nag-a-adjust pa di umano siya sa laro talaga ng NBA dahil bago ang team at bago din yung system. Obviously, bago rin talaga yung era sa Memphis dahil nawala na yung mga core player nila dahil pinamigay na sa ibang team. Ang kalaban pa ni Cameron sa unang game sa Summer League, Thunder at itong si Aday Mara na meron 10 points, 3 rebounds, 4 assists, 2 blocks. Impressive din naman yung pinakita niya. Tinagpa siyang drop steal kasi nga lumagpa siya ng top 10. Si Aday Mara kasi yung best defensive player at nakuha pa ng best team na OKC Thunder. Ngayon pa lang alam na ang gustong gawin ng OKC. Magkakaroon sila ng triple tower. Meron pa kasi silang Hartenstein at Holmgren sa kanilang lineup. Plus si Aday Mara na nire-ready para tapatan si Wembanyama. Base pa sa Summer League coach ng Thunder, high ceiling si Aday Mara dahil akala nila defense lang ang meron sa kanya lalo na ang pagiging rim protector. 7'3 kasi ang height pero meron din pala siyang playmaking. Hindi siya yung traditional na 7-footer na lagi nalang nakapwesto sa ilalim. Mostly lumalabas din siya at nagiging threat sa labas. Sa bagay, European player din. Sa Warriors naman, hindi nalugay sa rookie na kuha nila kahit pinalagpas pa itong si Aday Mara. Kung ganito mismo ang lalaroin ni Axel Lendeberg, ang tinaguriang Dominican Lebron. Sa unang game versus LA, 19 points, 5 rebounds, 6 assists, 1 steal at 1 block. Halos perfect siya mula sa field. Sa next game naman niya versus San Antonio, merong 11 points, 8 rebounds, 2 assists, 1 steal at 2 blocks. 3 out of 5 pa sa 3-point area. Mukhang pinapractice ni Dominican Lebron ang 3-point shooting niya dahil mukhang may chance siyang masama sa rotation ni Steve Kerr. Dahil yun ang dinadaing niya kay Steve Kerr na hindi di umano nagpapalaro ng rookie o nagsasama sa rotation. Kaya yung mga fans ng Warriors expected din or excited pala kay Lendeberg na makakasama si Steph kahit sa preseason muna. 6'9" forward na may all-around game, offense, defense, kasama na rin ang shooting. Kahit pa sabihing Summer League pa lang, si Dominican Lebron may edad na kaya wala na siyang oras para i-develop pa. Plug and play na lang dapat siya. Si Darren Peterson naman dito humanga yung ibang mga writer, fans at ibang mga insider. Naka 28 points, 5 rebounds, 2 assists, namasapayan at 8 turnover. Plus meron pa siyang 11 out of 21 sa kanyang debut game versus Atlanta Hawks na outscored niya si Kingston Fleming, ang rookie ng Hawks na maganda rin naman ang nilaro. Nasa 14 points, 1 rebound, 9 assists itong si Kingston Fleming. Mabilis din bumaba. Iniintay ko lang din yung galawan Derrick Rose. Wala pa eh. Mostly, another playmaker na naman para sa Atlanta Hawks. Kaso loaded na mga guards yung Atlanta ngayon. Si Darren Peterson naman, puro papuri ang inabot sa mga writer, insider at commentator na parang star player na kung maglaro kahit Summer League pa lang. Pero ang nakikita ko sa kanya, MPJ at Cam Thomas. Hindi nga kasi namamasa. Parang kada mahawakan niya yung bola, pinatatabi niya yung mga kakampi niya at siya na ang bahala. Mala James Harden din yung tirada kapag nasa loob, inside at outside scoring din. Saka mataas din yung confidence si Darren Peterson kaya parang NBA ready na siya. Ang most anticipated na laban naman ni Peterson at ni Dibansa magaganap sa Las Vegas pa, July 10 PH time. Doon magtatagpo ang number 1 at number 2 overall. Posibleng hindi rin tapusin ni Peterson at ni Dibansa ang Summer League sa Las Vegas. Dahil ang nilagay sa report dito kay Peterson sa July 10, makakapaglaro siya. Pero sa mga susunod na game, questionable na. Kasi common sa mga top lottery pick na hindi nila tinatapos ang Summer League. Tulad ng mga nakaraang taon, 2 to 3 games lang pinauupo na yung iba. Yung San Antonio naman, 4 ang rookie nila. Pero mukhang 3 yung nadisgrasya. Dahil isang rookie lang yung maganda yung nilalaro so far sa Summer League. Si Jacoby Gillespie.
Actually, struggling pa rin naman siya eh. Siya yung pinaka-veteran rookie dun sa apat. Naglaro siya sa college ng nasa 3 taon. Pero sa Summer League, meron siyang 10 points, 8 assists at 2 out of 8 sa 3-point area versus Miami. Versus naman sa Golden State, naka 9 points, 4 assists at 4 out of 12. Si Malik Brown at Tariq Reed nag-i-struggle pa sa field. Summer League pa lang yan. Bad sign kuno ang nangyari sa San Antonio ngayon dahil another nilang first rounder si Jaden Quaintance, yung kabuhok ni Tarzan, base sa report, wala siya buong Summer League. Dahil nagpapagaling pa siya sa injury. Base sa report, prior ang draft, meron talaga siyang meniscus injury. Bukod pa, meron pala siyang history ng ACL injuries. Nakuha niya ang injury na yon 2025 February. Almost 1 taon din bago siya nagkaroon ng meniscus injury. Damage good agad ang big man na nakuha ng San Antonio. Based pa sa evaluation ng San Antonio after ng draft, intact pa rin naman ang ACL nitong si Quaintance. Pero yung meniscus niya kailangang idaan sa procedure. Kaya ang posible makakuha pa ng spot niya si Tariq Reed na first round pick din at isa pa guaranteed contract. Si Jaden Quaintance naman hindi alam kung ano pang issue sa tuhod niya. Ang isa pang nanalasa sa Summer League ngayon si Cameron Carr, ang number 24 overall. First game niya nakipagsabayan kay Dominican Lebron, 19 points, 5 out of 11 mula sa 3-point area. Versus Sacramento Kings, 29 points, 8 rebounds, 4 out of 9 sa 3-point area. Catch and shoot player itong si Cameron Carr habang naglalaro sa Summer League na kinall out agad ng ibang mga fans na wag ibabangko dahil impressive game nga ang pinapakita niya. Halos ganito din si Austin Reeves dati sa Summer League. Potential 3-level scorer pa si Cameron Carr, inside, mid-range at 3-point area na merong efficiency. Kahit yung isa sa mga NBA reporter nagtaka pa kung bakit siya bumagsak ng number 24 pick at binitawan pa ng Knicks. Yung build niya, hindi lang talaga pang scoring, pang defense din. 6'5 na merong 7'1 wingspan na pang 3-and-D player or pang 2-way player. Na kung hindi man siya makascore, pwede siyang gamitin bilang defender. Kahit rookie pa lang, maganda yung nilalaro at kung mabibigyan ng magandang minuto or masasama sa 9-man rotation, mataas di umano ang ceiling din ni Cameron Carr. Ang rookie naman ng Sacramento na tinagurian na best guard sa draft class at number 7 overall, nag-debut na rin. Meron siyang 25 points, 2 rebounds, 3 assists, 9 out of 29 mula sa field. Parang Peterson din eh, trigger happy, tira lang ng tira hanggang may butas. Impressive game pa rin naman sa Summer League, kaso nga lang yung mga second player ng Nets, pine-pressure agad si Darius Akop Jr. Struggling talaga siya dahil sa start ng game 1 out of 10 siya mula sa field. Offensive player din si Darius Akop pero ang nakita ng mga analyst, defensive liability siya. Pero yung Sacramento, hindi naman nag-aalala sa depensa niya dahil iti-trade din naman siya pagtagal. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.